Isang pet shop sa Bataan, minanmanan at nadiskubring may iligal na bentahan online ang mga for sale, exotic animals, pati endangered species. Mga pasaway na wildlife seller dapat rin bang ikulong sa hawla? Isang tip ang dumapo sa mga otoridad. Isang pet shop daw sa Bataan ang iligal na nagbebenta ng mga exotic at endangered na mga hayop. Major, paano ho nakarating sa inyo yung impormasyon ukol sa illegal wildlife trade sa Bataan? Bali po sir, nagkaroon po tayo ng isang informant using our Facebook page. Yung stasyon po kasi namin mayroong sariling Facebook page, kaya dito po nag-message yung isang informant regarding po sa ating suspect na nagbebenta nga po sa sarili niyang pet shop na walang rehistro sa Bataan. Agad na nagkasa ng surveillance at test buy operation ng PNP Maritime Group, National Capital Region. Nung June 6 po, inattempt po natin siya bilan. So, nakabili po tayo ng 2 ringneck dove sa kanya. After 2 days, nagkaroon naman po ng isang transaction at binila naman po natin ng ball python. Nang makumpirmang iligal na bentahan sa pet shop, agad na pinlano ang entrapment operation. Ang target, kinilalang si Divino Salvador Chumacera. Target area natin, ito yung in-apply natin ng search warrant. Ang pangalan ng pet shop niya, D Pet Shop. Ayan yung front view. Mapapansin nyo, sa gilid at saka sa likod, open field yan. Kaya kailangan marami talaga tayo. Mula sa Navota City, sumugod ang grupo sa Bataan. Nang marating ng operatiba ang pet shop, 2 asset buyers ang nagpanggap na mag-asawa na nagkakanap ng kanilang fur babies. Alam kitang rabbit. Kuya, magkano po yung rabbit? Ha? 600. Yung pusa. Magkano itong pusa? Magkano Ang po alawag to? dito ito nga lang 5,000. Almost 1 kilometer na lang po tayo sa sa isang gasoline station. Yun lang po kasi yung pinakamalapit na landmark dito sa pet shop na to kasi wala po siyang address eh. Ang namin sir, assessment namin, nag-iisa lang siya sir eh. 2 asset buyers ang unang nagpanggap na naghahanap ng kanilang fur babies. Pero sa kalagitnaan ng pamimili ng ating fur parents, may iba ng offer si Kuya Seller. 2 iguana ang bumelat sa mga buyer na nagkakahalaga raw ng 4,200 pesos kada isa. Isang red, isang green. Etong red na ito, ayaw na nga ibenta, nahiya lang sa akin. Maya-maya pa, isang kahon naman ang inilabas ni Kuya Seller na tumuklaw sa atensyon ng mga buyer. Ano naman kaya ang laman ng kahon? Buksan na yan! Oh my gosh! Pastel yan. Hindi normal yan. Isang ball python pala ang dagdag na offer ni Kuya Seller sa mga buyer. Wala na bang ibababa dyan? Sige, ganito na lang. 4,000 kasi punan niya, 4,200 na lamang. Ang ganda ng mga magulang yan. Matapos magkatawaran, napakagat din ng operatiba ang seller sa isang last price at ang magiging hudyat para tuluyang sakmalin ng operatiba ang seller. Kukunin kunwari ng asset ang hawla sa kanyang sasakyan. Ito yung warranty niya. Research warrant yan eh, para halugugin yung lugar mo. So, speaking namin tong American. Agad na kinuli ng mga pulis ang seller na si Divino Salvador Chumacera at nang tanungin kung meron siyang dokumento para mag-alaga at magbenta. May CWF ka? Wala nga. Wala, CWR, meron ka? O, wala din o. Oh, huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Nasa Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Tingnan nyo, baka may gamit. Kapkapan nyo. Kapkapan nyo. Wala naman, sir. Ayon sa PNP Maritime Group, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga endangered at exotic animals lalo na kung walang kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang seller na nahuli, walang naipakitang Certificate of Wildlife Registration o CWR at permit to sell. Video nyo, lahat na nandito. Tapos inventory natin ha. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Tumayo ka, tayo ka ba? Ipagkasama ka namin. Cellphone, kung labas kayo cellphone. Cellphone.
Cellphone. Kasama yan sa bag nyo. Baba mo, wala po. Walang gamit, walang gamit. Tila na bahagang buntot niya at hindi na nakapalag. Hindi, huwag ka lang wala. Huwag ka wala. Pusasan nyo na nga. Pusasan nyo na nga. Hindi. Kaya nga. Pusasan nyo na nga. Likod, boy. Nang halugugin pa ng mga pulis ang pet shop, natagpuan ang iba't ibang klase ng wildlife gaya ng iba't ibang species ng endangered birds tulad ng ringneck dove na mula pa sa South Africa, emperor scorpion, tarantula at mga iguana. Anong relevance ho? Bakit to kailangan kumuha ng permit patungkol dito sa pagbebenta at yan, ang mga ganyang klase ho? Sir, kailangan po natin kumuha ng kaukulang permit sa DENR para po ma-monitor natin kung saan po nanggaling yung ating mga species. Posible kasing maging carrier ng iba't ibang mga sakit ng mga hayop. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Bawal yan, siyempre. Kaya nga, siyempre, pabenta lang naman sa atin yan. Kaya tayo, konti, kumita tayo. Ipinabebenta lang daw? Reseller kayo? Ganern! Wala, kabebenta ko lang naman yan kasi may pet shop talaga ako eh. Siyempre, may nagpapabenta. Halos 100 endangered at exotic animals ang nasabat ng mga otoridad sa suspect. Pet shop ba yan o zoo? Agad namang i-turn over ang mga ito sa DNR Bataan. Pagkatapos pong maidala po ito sa temporary custody po ng aming opisina dito po sa PAMO VNP o opisina po ng Bataan Natural Park, ito po iaalagaan muna ng 2 araw, ipapakainin. And then sa Lunes po, gagawin po ito ng local transport permit para po siya naman po ang aming dokumento na dadalhin papunta po sa mga rescue center po na outside po ng Bataan. Pang-apat ang illegal wildlife trade sa pinakamalalaking illegal trading sa buong mundo. Aabot sa 50 billion pesos ang halaga ng illegal na industriyang ito kada taon ayon sa DNR. Samantala, dinala ang suspect sa PNP Maritime NCR. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Protection Conservation Act. Nito lang June 19, pansamantalang nakalaya ang suspect habang iniimbestigahan ang kaso laban sa kanya. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng wildlife nang walang kaukulang permit sa mga low-key na pumapasok sa iligal na kalakaran. Sorry, not sorry, pero baka kayo naman ang sunod na bumagsak sa malakawlang kulungan. Ebidensya, resibo, walang lusot ang